Kaya ngayong araw ating titingnan ang ikalimang chapter ng Kagurabashi, at ating makikita ang paglalakbay ni Chihiro at ang batang babae na kanyang iniligtas, ating alamin kung ano ang limitasyon ng lakas ng pangunahing karakter kung gagamitin niya ang Demon Sword na pinapalakas ng Ginryuko nang gumagamit, at isang bagong problema ang kanyang haharapin, at ating makikita din ang madilim na panig ni Shiba. Ito ay lumilitaw na ang mga kwento tungkol sa kanya bilang isang Sete War veteran ay totoo, kaya hindi na natin papatagalin ito at magsimula na tayo sa chapter 5, kaya ang chapter ay nagsimula sa tindahan ng informant kung saan nagbigay si Hokazano ng kanyang damit sa batang babae na iniligtas ni Chihiro para ang batang babae ay hindi naglalakad gamit ang kanyang lumang damit. Ipinaalam muli sa atin na ang pangunahing karakter ay walang gaanong karanasan sa paggamit ng Ginryuko at sa pangkalahatan sa Demon Sword, kaya si Shiba ay nag-aalala kay Chihiro sapagkat sa mga nakaraang araw palagi niyang ginagamit ang kanyang katana. Sa totoo lamang ang pangunahing karakter ay walang gaanong karanasan sa pagkontrol ng kanyang Ginryuko, ito ay nangangahulugan na kung masyado niyang gagamitin ang kapangyarihang ito mawawala niya ang kanyang abilidad na lumaban. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na laban, ang katawan ni Chihiro ay kumikirot na sinasamahan ng panginginig ng kanyang mga kamay, dahil dito, ang pangunahing karakter sa payo ng kanyang kakampi ay napilitang magpahinga. Pagkatapos tayo ay muling napunta kay Shoro, dahil hindi nagawang makakain ng mabuti ni Shoro iniwan siya ni Chihiro sa pangangalaga ni Hokazano habang siya ay aalis para kumuha ng pagkain, pero sa hindi inaasahang pagkakataon na pagtanto ni Chihiro na siya ay hindi nag-iisa sa kanyang sasakyan, siya ay nakatanggap ng tawag mula kay Hokazano na sinasabing dahil siya ay pumunta sa banyo bago sila umalis pansamantalang pumunta si Shoro sa sasakyan. Sinabi din ni Hokazano na si Shoro ay mas magiging ligtas sa tabi ni Chihiro, dahil kung ang mga sorcerer na naghahanap sa kanya ay biglang lilitaw, wala siyang magagawa kundi ibigay ang bata sa kanila. At sa pangkalahatan, sinabi ni Hokazano na si Shoro ay gustong lumabas, kaya walang nakitang dahilan si Hokazano para pigilan si Shoro, pero sa pag-uusap ni Chihiro at Shoro, inihayag ni Shoro ang bahagya niyang nakaraan na sinasabing sa matagal na panahon siya ay namumuhay kasama ang kanyang ina sa isang madilim na kulungan kung saan ang tanging pagkain nila ay madikit na nilaga. At kaya ngayon siya ay napakasaya na siya ay nakaalis sa kanyang madilim na kulungan. Pagkatapos ang focus ng chapter ay napunta kay Shiba na abalang-abala sa interesanteng bagay, ang pagtatanong niya sa sorcerer na umatake sa kanila. By the way, ang pangalan ng sorcerer na ito ay Daruma, bilang pag-iingat para pigilan ang paggamit ng magic ng kanilang kalaban. Sa karagdagan ng pagtali ng kanyang mga kamay, naglagay din si Shiba ng isang partikular na seal. Ang pag-uusap ni Shiba at ng hostage ay napakaikli, mabilis na nagsimulang tanungin ni Shiba ang tungkol sa lokasyon ng Demon Sword at mabilis na hindi inintindi ang hindi mahahalagang sagot, ginawa ito ni Shiba sa pamamagitan ng pagdurog niya ng paa ng kalaban ng walang kahirap-hirap na para bang ang paa ni Shiba ay tumitimbang ng ilang tonelada. Kaya ang sahig sa gusaling ito ay nagsimulang mabiyak na para bang salamin, ito ay lumilitaw na pinalakas ni Shiba ang kanyang katawan gamit ang Ginryuko, kaya para malaman kung paano gumagana ang magic sa mundong ito, ang kailangan lang nating gawin ay alamin ang plot. Sa kabila na ang kanyang paa ay nadurog, ang hostage ay patuloy pa rin na nagpipilit na ibigay sa kanila ang batang babae, kung hindi sila mismo ay magsisisi kung sila ay magdedesisyong masangkot sa gulong ito. Pero si Shiba ay hindi inintindi ang sinabi ng magician, at pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong sa pagdurog ng isa pang paa ng hostage, nagawa niyang makuha ang impormasyon na kanilang kailangan, kaya ngayon hindi ako kailanman tumigil na humanga sa versatility ng karakter na ito. Sa huli, noong una natin siyang nakilala, siya ay ipinakilala sa atin bilang isang simpleng nakakatuwang tao na gumagawa ng ilang uri ng joke pero kung kinakailangan, si Shiba ay maaaring maging matatag at coordinated. Ito ay hindi walang saysay na siya ay sinabing veterano ng Sete War dahil sa kanyang karanasan na nakuha. Malinaw na si Shiba ay alam kung paano makamit ang pinakamimitang resulta. Pagkatapos na makumplito ang pagtatanong, mabilis na tinawagan ni Shiba si Chihiro na sinasabing nalaman niya kung sino ang susunod nilang target. Ito ay walang iba kundi si Junichi Sojo, isang sikat na mangangalakal ng armas sa buong Japan, at isang maimpluwensyang tao sa underworld. Siya ang taong nagkulong kay Shoro at sa kanyang ina sa isang kulungan, at sa kanyang utos, ang mga tauhan niyang magician ay nagsimulang hanapin si Shoro.
Ayon sa kanilang hostage, ang taong ito ay napakamapanganib. Ang isa sa mga kasama ni Daruma ay tumakas sa lugar ng insidente, sapagkat alam niyang hindi niya magagawang matalo si Shiba. Siya ay tinorture ni Sojo sa estadong ang tao ay nagsimulang magpakaawa na patayin siya. Bagaman ang tao ay pumunta lamang para ibahagi ang importanteng impormasyon tungkol sa batang babae at sa kanyang kakampi pati na rin tungkol sa bagong Demon Sword na Goldfish, ang personality nitong mangangalakal ng armas ay lumilitaw na makarisma. Siya ay ipinakita na tinatanong ang isa sa kanyang kakampi habang naliligo na pinapalibutan ng mga geisha. Sa karagdagan, siya din ang isa sa nagmamay-ari ng Demon Sword na ninakaw ng grupong Hiswako, at sapagkat nasa kanya ang isa sa mga Demon Sword, malinaw na siya ay importante sa mundo ng mga kriminal. At sapagkat si Sojo ay may oportunidad na maibalik hindi lamang ang batang babae, pero makuha din ang ikapitong Demon Sword na walang nakakaalam tungkol dito, kaya siya ay nagdesisyong kumilos ng walang alinlangan, at mabilis na pinalibutan ng kanyang tauhan ang sasakyan ni Chihiro. Pagkatapos isang nakakatakot na larawan ang lumitaw sa harap ni Chihiro, ito ay maaaring maihalin tulad sa art ni Fujimoto, ang kilalang author ng Chainsaw Man. Sa totoo lamang ito ay hindi isang hukbo ng tao pero isa sa tauhan na magician ni Soju Junichi. At sa totoo lamang ang uri ng kanyang magic ay tila specialized sa clonang sapagkat ang taong nakapalibot sa harapan ni Chihiro na pumipigil sa kanyang daan ay may magkakaparehong tao, kaya sa susunod na chapter, lalabanan siya ni Chihiro, pero ang problema siya ay hindi pa gaanong nakaka-recover mula sa kanyang huling laban. Ang pwedeng mangyari ay si Chihiro ay matatalo sa laban na ito o marahil sa wakas ipapakita ni Sharu ang kanyang lakas at sa anumang paraan mailigtas si Chihiro. Ito ay hindi walang saysay na isang importanteng tao ang humahabol sa kanya na nangangahulugan na siya ay may espesyal na kapangyarihan sa anumang paraan, kaya ating malalaman ito sa susunod na chapter. At dito nagtatapos ang video natin ngayong araw. Ibahagi ang inyong opinyon tungkol sa video na ito. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.